here. The new generation of smart riders. And they ride with Honda's advanced smart technology. They are Gen S. Ride with us. The new generation of smart riders. Ride smart with Honda. Hey, let's go shopping. Again? Yes. Why? I need a new dress. We just bought one. But I want to add more. Add? Yes, dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. A dress! Let's go. Motorcycle News is brought to you by Kimco Philippines, Suzuki Philippines, Yamaha revs your heart, Honda Philippines, and J-Ad Media. Mga siklistas, ako nga pala si Mr. Mel Aquino. At ako nga pala si Titan Hawk. At ito ang Motorcycle News Talk Show. Mga siklistas, ako si Mel Aquino. Ako si Titan Hawk. Ako si Telly Buhay. At ito ang Christmas edition ng Motorcycle News. Teka. Ano? Kasi parang may kulang eh. May kulang? May kulang? Anong kulang? Yun! Ayos to. Yan ang kulang. Ito ba kulang? Oo. Eh, kumpleto na ha? Okay na. Sige, ulitin natin ha? Ulitin natin. Mga siklistas, ako si Mel Aquino. Ako si Titan Hawk. Ako si Telly Buhay. At ito ang Christmas special ng Motorcycle News. Teka. Ano na naman? Hindi may kulang talaga eh. Ano? Ito yung kulang. Oh. Yun! Eh sabi ko Ayan. ang kulang. Christmas na Na tayo ngayon. Ayan, o sige, pwede na siguro natin umpisahan Ito sure ball na to. Sure ball na to. Baka may kulang pa. Okay na to. Wala na. Okay na. O sige, ulitin natin mga siklistas. Ako, si Mel Aquino. Ako si Titan Hawk. Ako si Telly Buhay. At ito ang Christmas special ng Motorcycle News Talk Show. Yeah! Right, Papi, Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Yan, Merry Christmas! Yee! Ngayon mga siklistas, pag-uusapan natin ang news and events. Nagpunta po tayo ng Baguio City kung saan nagkaroon po ng Yamaha Media Tour. And of course, sa MOA naman ay pumasyal din tayo kung saan ginanap naman ng Kawasaki ang kanilang Dominate. Para sa ating DIY, aalamin natin kung anong tamang chain adjustment. At para sa ating featured bikers, makakasama natin ang Bunsha family. At para naman sa Featured Club, makakasama naman natin ang mga Alamat Cruisers. Para sa ating food and tour, kilalanin din natin si Chef Inday. Para naman sa ating Featured Accessories, i-feature po natin ang Tax Alarm. And of course, para sa ating bike review, ang aking pinakapaborito, ang Yamaha Tri-City. So mga sikluwistas, sit back, relax, and enjoy the show! Yeah! Yee!
Okay, so Ciclistas, para sa ating news and events, nagpunta po kami sa Baguio City kung saan naganap ang media tour ng Yamaha. At syempre, nag-launch sila ng bagong motor. At ito po yung tinatawag na NMAX. Papi, ang ganda niya. Sinubukan natin yan, di ba? Nag-ride tayo mula Angeles hanggang Baguio. Tapos napakaganda talaga na itong scooter na to or eka nga nila ng automatic na ito. At para makita ng mga Ciclistas natin kung ano nangyari sa araw na yon, panoorin niyo ito. There was a place we used to go. Alam ko na masaya rin kayo na may experience yung first hand ang pinakabagong motor namin, which is the Yamaha NMAX. We really made this event really for you guys. The way also we want you to appreciate the bike and also yung enjoyment of riding a motorcycle. So safe ride and please try to be a good boy. Morning. This is NMAX Media Tour. So we want media to experience our new model NMAX. Not only knowledge, but also experience. It's very important. We believe.
very first time na na-testing ko, it was a very good ride. Very comfortable for a small scooter. Then, masarap pagewang-gewang. May power, the braking is very, very good. Naramdaman mo nga yung ABS. I think it's very light. The scooter is very, very light. You can turn it easily, even sometimes using just body weight. Of course, highly recommended yan, lalo na yung mga mahilig sa mga joyride. Regarding the NMAX, so this is a very new model, so with a lot of features such as liquid cool blue core engine and 155cc high capacity engine for automatic and VVA variable valve actuation. So we believe this will be very sellable in the Philippine market. Revs your heart, Yamaha. Ay, grabe. Ang nangyari na yun, Papi. Oo, Papi. Eka nga, sabi nga ng kaibigan natin na si Mr. Bimbo Isidro ng MCP, kung may irereklamo man tayo, yung sa dami na kinahain natin. Oo nga, Papi. Hindi na lumit ang tiyan ko ron. Hanggang ngayon, masakit pa rin ang tiyan ko. Busog na busog pa rin ako. Ako rin, eto pa yun eh. Ayun pa rin yun. Ayan. Pag-usapan naman natin ang Kawasaki Dominate na ginanap sa Mall of Asia. Kaya mga siklistas, panoorin niyo ito. Magandang gabi mga siklubista. Ako po si Telly Buhay. Nandito tayo sa launching ng Rouser 150. Kasama natin ang KRCP. Ito sila at nandito sa event nakikigulo. Sir, kamusta ang event? Mas maayos. Maraming freebies. Busog na busog kami. Hindi kami pinapabayaan dito. Ganon ha. Sir, anong masasabi nyo sa bagong Rouser 150? Ako, napakaganda. Una-una, 150. Nasa mid-range siya para sa mga Pilipinong katulad natin. Saka water-cooled, napaka-reliable. Sa endurance, malamang patok na patok sa akin itong mga water-cooled na motor. Anong motor mo ngayon, sir? Fury 125. Sa Kawasaki rin? Sa Kawasaki din, syempre. Sir, ang balita rito, isa ka daw sa mga matutuli sa grupo. Hindi totoo yun. Makatulin ako sa likod. Ganon. Hindi, ano lang, tamang tulin lang. At kailangan minsan eh. Ayos, thank you. Sir Jun, nice to see you again. Bibili ka pa ng bagong Rouser? Alam ko naman, hinihintay ko lang yung sponsoran mo ako. Hindi, pero gusto ko talaga. Maganda yung nakita kong sitwasyon ng Rouser 150. Magugulat ka na lang, sasabayan kita, yun ang dala ko. Magaling, magaling. Anyway, sir, matanong ko lang, lahat ba rito mga solid Kawasaki riders? Yes! Solid
Mga sikluwista, ayan po, nakita natin ang KRCP dito sa event kung saan nilaunch ang Kawasaki Rouser 150. Back to you. So that was the Kawasaki Dominate. Dito po naginanap sa MOA, Mall of Asia. At kung saan nakapag-launch din sila ng bago nilang motor. So mga sikluwistas, huwag kayong aalis dahil ito po ang ating news and events. Babalik po kami. Rock and roll. Sikluwistas, welcome back! Para sa ating DIY, papaliwanag namin sa inyo kung ano ang tamang chain adjustment. Ang magbibigay sa atin ng pagpapaliwanag na to si Mr. Aldrin Anderson. Ipaliwanag mo, Aldrin! Good day everyone. Once again, welcome po sa ating segment ng Do-It-Yourself. Regarding po ngayon, ang di-discuss natin is chain adjustments sa ating mga motorsiklo. Kailangan yung malaman is check for the slack. Ang slack po ay malalaman natin is kung yung chain natin is yung vertical play is around more than 1 inch to 1.5 inch. Hindi na po maganda yan, yung slack na yan. Magiging problema pagka ang chain natin laging maluwag na ganito is yung ating kadena po is may wear and tear na yan, mas madali na siyang luluwag. Ang kadena, ang ating sprocket 2 is mapupudpud dyan. Malalaman nyo ang sprocket, pagka masama na is makikita nyo yan, yung edges niyan, yung mga yan, magiging matalas na. So to prevent that, kailangan lagi natin check ang ating kadena once in a while. Of course, siyempre, kailangan din natin i-lubricate yan with chain wax. So now, ngayon, ituturo ko sa inyo ang paano mag-adjust ng chain. So now, we check for the slack. Makikita nyo yung slack. Yung slack ng chain, maluwag na yan. So ngayon, one way to adjust, basically sa lahat ng motor nito is basta chain driven, is pare-pareho lang naman. No? So check for the slack. So pag nakita nyo na ganyan, maluwag na yan, maingay yan pag nagra-ride kayo. So ngayon, simulan natin ang pag-adjust. So first of all, luwagan muna natin ang axle nut. Ito po ang axle nut that holds the sprocket. Suluwagan natin to para ma-adjust natin ang chain. Okay. So kailangan lang maluwag, not necessary lang tanggalin. No? So after maluwagan, so ang ating gagawin next is, ito makikita nyo, yung dalawang nut na yan, ito ang adjuster. Yung maliit na yon is the adjuster, itong isang malaki na to, ito po yung lock nut. Once na ma-set na natin yung proper adjustment para sa chain natin, ito na yung lock nut natin. So ngayon, i-adjust natin, hihilahin natin to, yung buong gulong paatras para magkaroon ng tension yung kadena natin. Okay, so ganito yan. So ngayon, mag-a-adjust na tayo. So yan, mapapansin nyo habang ina-adjust natin yan,
makikita nyo yung chain. Magkakaroon na ng tension. Diba? So once the desired tension is made, check nyo lang once in a while. So kailangan lang, mga 1 inch ang play, vertical. Pwede na yan. No? Once na naset na natin yung proper tension ng chain, ang gagawin natin ngayon is set the lock nut para mag-hold na siya sa place at hindi na siya lumuwag ulit. Higpitan na natin yung adjuster natin. Ito pong lock nut. Yan. So makikita nyo yung adjustment ng ating chain is okay na. Compared kanina, malaki ang slack. Ngayon, this is the proper slack na kailangan lang natin. So kailangan naman natin is meron din konting play. Kasi pag sobrang higpit, sobrang matigas ang tension, masama rin. No? So ito is just the proper adjustment. So once na adjust na natin ang chain and then na-set na natin yung nut, yung lock nut, so it's time to tighten up the axle nut. So make sure na mahigpit ito dahil para hindi na lumuwag ulit. So now, tapos na tayo. You have properly adjusted our chain. Maganda to, i-test drive nyo and then come back and then check nyo kung nagbago yung adjustment. Pag di naman nagbago, that's good. Of course, don't forget to lubricate yung inyong chain. So sa next issue natin, sa next episode, we'll be discussing how to clean your chain or replace the chain para sa maintenance din. So for now, ito po ang ating chain adjustments. So see you next time. Salamat! So yan mga papi, nakita naman natin si Mr. Anderson. Oo. Kasi minsan kasi yung kadena talaga, pag lagi mong gamit ang motorsiklo mo, minsan nakakalimutan na i-lubricate, nakakalimutan na i-adjust, so nababanat. At syempre, tama lang po na pag nagpalit po tayo ng kadena or sprocket sa harapan or sa likuran, kailangan isang set po yan. So yan po, ang do-it-yourself, di Mr. Alvin Anderson. Para sa ating featured club, samahan natin ang Alamat Cruisers sa Bambo Giant. Panoodin nyo to. Okay, so mga sikluistas, ako si Malakino at nandito tayo ngayon sa Bambo Giant sa may Taft Avenue kung saan nagaganap ang Biker for a Cause. Kasama po natin si Meds para explain sa atin kung ano nangyayari, anong pangyayari dito ngayon, papi, sa Bambo Giant. It's a Biker for a Cause because two of our brothers is nag-undergo ng operations. Isa is kidney stones and isa is gallbladder stones. So tonight, ginather namin yung mga bikers para magsama-sama kami and at the same time, matulungan namin yung mga brothers namin na nangangailangan. So kasama rin po natin ang the owner of Bambo Giant, walang iba kundi si Kaoni. Magandang gabi po sa inyo, Kaoni. Mabuti naman at naisipan nila na dito ganapin yung Riders for a Cause at kinagagalak ko yon na mangyari. So ito naman ang lugar ko nakaprepare naman talaga sa mga ganon ng mga cause-oriented group na gumagawa ng mga advocacy magaganda. Okay, so regarding the Bambo Giant, sir, kailan po kayo nag-start ng Bambo Giant? We started 2004 hanggang ngayon. So medyo successful daw sabi nila. Kailan nag-start ang Alamat Cruiser? One of the founding fathers, ladies and gentlemen, Mr. Spike Madigan. Alamat Cruiser started in 2008, actually. Before that, we're a group of chopper fanatics na nag-start 3 years before. Then, na-decide namin na i-form nga ng group na to. Yun, ulitin ko lang yung pagpapasalamat ko doon sa mga brothers natin na will always open hand para tumulong sa mga ganito klaseng mga panawagan. So, yun nga. And salamat din kay Kaoni for offering his place. Napakaganda ng lugar. Ayan, thank you. Okay, so sir, ano po ang mga naging kaganapan ngayon? So, libre po lahat ng mga riders, walk-ins. Pwede po sila pumunta rito, bikers o hindi, welcome dito sa cause natin. So, ano po yung flow ng program natin ngayon? Tonight is a different program, no? Usually, pagka for a cause,
merong entrance fee. Ngayon, ginawa namin is open to everyone. So, bikers or non-bikers are welcome. And ang ginawa na lang namin is we have a donation box. So, pwede sila magbigay kung ano man yung bukal sa puso nila. No, it doesn't matter kung magkano. So I heard that merong naganap na t-shirt na kailangan i-auction. So yan. So sino po yung mga nag-auction ng mga gamit? Actually pasalamatan namin si Mr. William Yap. Actually one of the walk-ins pero biker din siya actually. It so happened na nanggaling siya ng biker siya sa Canada. It so happened na nanggaling siya ng Sturgis sa USA nga. May mga dala siyang mga gamit from Sturgis na nabili niya, t-shirts, sunglasses. Pina-auction niya on the spot, which is all the proceeds. Actually, walang part doon na kanya. So yan po ang Alamat Cruisers together with the owners of Bamboo Giant. Merry Christmas! Right, balik sa inyo mga siklistas. Yee! Ayan mga siklista, no? Nakita natin, talagang napakasaya sumama dyan sa Alamat Cruisers na yan. Oo, kasi nagkaroon sila ng Christmas party for a cause. So yan po ay ginanap noong last December 12, 2015. At syempre, Christmas season ngayon, ang ating imbitahang featured bikers, ang pamilya ng mga bikers. Panoodin nyo to. Mga siklistas, ako si Mel Aquino at nandito tayo ngayon sa tahanan ni Kayoyong Bunsyo, the legendary. So magandang gabi po sa inyo, Kayoyong. Magandang gabi rin, Mel. Ayun po. Kayo po ay isa sa mga haligi po ng motorsports. So saan po tayo magsimulang magmotor? Actually, nung 1960s, yung dealer pa ang father ko ng DRB, meron kami yung Safeway, yung mga Honda na mga 50cc to 90cc. Okay. So doon ako natuto magmotor, tinatakas ko sa bahay, doon mga 13-14 years old ako noon. Tinutulak na ng mga barkada ko sa mga kapitbahay para i-push start ba, dahil hindi ko paabot yung motor nun tatakbo, gano'n. And then dumating yung time 70s nung kaputukan ng motocross. Doon ako na-encourage na nakita ko yung ina-idol ko, si Butch Chase, yung ating local hero sa motorcycle. Then, doon nag-start yung interest ko sa motocross. So, nag-invest ako ng motocross bike para makasali. Sa one time, nakakasabay ko na yung idol ko, si Butch Chase. So, doon nag-start yung ko. Gusto po namin malaman what will be the legacy of Mr. Yoyong Bunsyo in the field of motorsports and in the field of the family and for the life. Number one is to my kids. May iwan ko is syempre yung aking knowledge and wisdom. I hope someday dumating pa yung araw na makapag-create pa ng panibagong mic for our flag. Makasama naman natin ang mga anak ni Kayoyong na active sa motorsports. Okay, so mga siklistas, kasama naman natin ang isa sa mga Bunsyo riders. Walang iba kundi si Barney. Barney, kamusta ang ride mo ngayon? Okay naman. Ayan, so Barney, kailan ka unang nag-start na sumakay ng motorsiklo? Actually, nagsimula ako mag-motor after a year. Natuto yung kapatid ko na si the great legend Michael Bunsyo. Okay, so Barney, yung motocross is considered an off-road physical demanding sport, no? So ngayon, ano yung sumunod ng motocross mo? Nag-big bike ka na rin? So ano yung pinakamataas na kategory na sinalihan natin? Actually, nagsimula ako ng 11, converted from motocross to road race. Ang sinimulan ko actually sa Krypton Z. Yeah, Yamaha Krypton Z. Somewhere about the ages of 10 to 11. Then after a few years, I think I was like 15. I was racing superbikes, 400cc class. Yan. So sa ating pagbabalik, makakasama naman natin ang mga lady riders ng Bunsyo family. Kasama naman natin ngayon ang mga Bunsyo riders at ipapakilala po sa inyo ni Kayoyong. Kayoyong, sino-sino po ba ang mga member ng Bunsyo family? Siyempre yung wife ko, si Maylin. And then originally, I have 5 kids. Ngayon, 4 na lang sila. My eldest, si Des Bunsyo. And then, sumunod si Barney Bunsyo. And then si Shara Lynn na katulong namin sa business. And then yung bunso namin si Jack. Ayan. So, Ma'am Des, question, kailan kayo nag-start na tinuruan ni Kayoyong sa pagsakay sa motorsiklo? Halos kasabay ko si Maiko noon. Hindi pa ako actually natuto noon. Napaso ako ng tambucho. Tapos parang ayoko na.
Tapos nung 7 ako, nag-try ako ulit. Tapos doon ako natuto using a scooter. Scooter. Ayan. Si Ate Jack naman. Ate Jack ko ang pinaka-youngest of the Buncho family. So when did you start riding motorcycle? Grade 5, Daddy taught me yung sa off-road. And then siguro until first year, second year high school, nag-stop ako. And then last year, I started naman racing. Yan. So, did you tatanong, we also have the legendary, the late great Michael Buncho, no? So, Michael Buncho is considered as Philippines' fastest man on 2 wheels. So, kayo, your wish for your children? God will give us more years to come for all of us. Yeah, thank you very much. The legendary Goyong Buncho, Jack and Des, ayan. Also, the rest of the Buncho family, we are wishing you a Merry Christmas. Merry Christmas! And keep on watching Motorsiklo News Talk Show. Ayun no, kitang-kita natin no. Talagang yung bonding nilang pamilya talagang nandun. Sabi nga nila, the family that rides together stays together. Yan. So pag-usapan naman natin ang ating featured accessories. Pag may umupo sa motor mo, ito ay sigurado mag-iingay. Tingnan natin ang tax alarm kung paano siya gumagana. Check this out. Alam mo, nakauso yung mga alarm, Michelle, no? Yung mga alarm na yan, nung una ko nalaman yan, sa kotse lang meron, Oo nga. Pero ngayon, iba na. Iba na. Pati motorsiklo meron na rin. Yan yung pagka natabig mo yung motor mo, mag-iingay. Lalo na kailangan yan sa panahon na ngayon dahil maraming nangyayaring nakawan. Nakawan, no. At kung ano-ano pa, di ba? At para mapakita at maipaliwanag po ng ating bisita ngayon na kung gaano ka-high-tech ang alarm system na ito, inibitahan po natin ang isang alarm expert. Walang iba kundi si Mr. Gilbert Santa Rita. Sir Gilbert, magandang lalaki po kayo. Thank you, Mel and Michelle, for inviting me here. May tanong po si Michelle Oo. Ano po ba ang ma-explain mo sa amin tungkol dito sa ating alarm system na para sa motorsiklo? Okay. Upisahan natin. Para sa motorsiklo, pareho na rin para sa kotse. Katulad din to ng ginagamit nating alarm, no? Iingay, nagpapahinto ng makina. Pero ang kaibahan nito, meron itong kasamang cellphone sa loob. Kasamang cellphone? High-tech. Kasi habang nagtitrigger yung alarm, tatawag yun sa cellphone. Tatawag ikaw sa na-inform cellphone. ka, di ba? Okay. So, ito bang alarm system na to, ilang piraso ba yan? Sa kotse, meron tayong isa. Okay. Sa motor, magiging 2 box. Magiging 2 box. So, yung isa, module, yung isa, cellphone. So, ayun, special features mo na ito. Paano ba to? Like, halimbawa, yung una niyang function, yung park mode, ano? Pagka may umupo sa motor mo, ang gagawin niya, mag-iingay siya ng konti, pero tumatawag na siya sa cellphone mo. So, ikaw, pag na-inform ka na tumatawag yung alarm mo, ibig sabihin, may magalaw sa motor mo. Magandang Up to you na lang yun kung pupuntahan mo siya sa parking lot o na. Ganun. So, kunyari, nag-park ka sa walang signal. Kaya ba niyang ma-pick up yung alarm? Kunyari, nasa mall ka. Hindi na rin kasi walang signal Pero mag-work pa rin yung anti-theft module niya dahil hindi under yung motor okay. So, may automatic shutdown siya. Paano to? Waterproof ba to? Okay ba siyang gamitin? Paano pag umaandar ka, namamatay ba siya? Or paano ba to? Paano watertight naman siya, no? So, pwede natin siyang i-customize para pwede na nating basain. So, nasa customer na yun. Ang isang magandang feature niya is, halimbawa, nasa act kayo na nagdadrive, tapos inagaw yung motor, bigay nyo na lang. And then, pagka medyo malayo-layo na, tawagan niyo yung alarm niyo, kusa na siyang hihinto. Hindi na niya mapapa-start yun. Uy, magandang yan. Tapos, umiingay na rin yun habang humihinto. So, para makatch yung attention ng mga... Magkano po ba inaabot itong buong alarm system na ito? Ngayon, bumaba na talaga presyo na kasi noon mga panahon na mahal pa ang cellphone, mahal din siya. So, ngayon, yung pang motor, 2,500 na lang. 2,500 ba? O yung pang kotse, 4,000 na lang. Wow. So, kung mga halimbawa minasira, meron ba tayong service center? Saan ba natin dadalhin kung paano ba itong sinaservice? Sa Caloocan, likod lang ng SM Hyper. Kasi made in the Philippines yan. Ang galing ng Pinoy. Ay, iba talaga. Pero invention ng Pinoy ito. So, ito is patent. Patented yan sa atin. Ang talagang tawag sa kanya is customized alarm. Ayun, handmade siya talaga. Handmade. Meron po ba kayong Facebook account, contact details? Ayun, meron naman. Type nyo lang yung tax alarm sa Google or sa Facebook. Dadali na kayo sa site.
Okay. Doon na rin yung contact numbers, saka yung mga poging installers. Napakadali pala nito. Napakadali. So, sa kaya yung mga gustong mag-avail, mura lang po. Then, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At syempre, kailangan, I have to get one of these. Oh, di ba mga sikluistas? Alarm na nagte-text sa'yo. Kakaiba yan, ha? Actually, Papi, very timely kasi alam mo naman, usong-usong mga nakawan ngayon ng motor. So, mas maganda kung meron tayong ganyan, tax alarm. Ayan, pero mas maganda siguro si Sir Tax gagawa ng alarm na pagka kinarnap yung motorsiklo mo, tatawag ka agad sa police station. Yun ang maganda. Diba? Kakaiba yung alarm na Kakaiba yun. Pero malay natin, hindi natin masasabi. Diba? So, yan po ang ating featured accessories, tax alarm. Oh, Papi, bago natin ituloy ito, mag-commercial muna tayo. Ayan. Oh, huwag kayong aalis, kalma lang, babalik kami. At pag-usapan naman natin ngayon ang food and tour. Papi, speaking of Christmas, may bagong iluluto si Chef Inday. Wow, masarap yan, Papi. Ano mga iluluto niya? Ito, chicken adobo with quail eggs. Wow, sige nga. Panoorin natin ito. Hi, Sikluistas! Nandito po tayo sa kusina ni Chef Inday para sa menu of the month. So, I'm here with Miss Teresa Bayoneta, our Chef Inday. So, Chef Inday, ano po pinapare nating menu for the month? Chicken adobo with quail egg. Wow! Masarap yan, Sikluistas! So, Chef Inday, ano po yung mga kailangan na ingredients para sa chicken adobo with quail eggs? 2 tablespoons of brown sugar, 10 pieces of bay leaves, 10 pieces of garlic, vinegar, 1 cup of soy sauce, 20 pieces of quail egg, 1.5 kilo chicken. Yung 1.5 kilo po of chicken, good for how many person? 6 person. 6 person. So, magkano po ang budget for this chicken adobo? 210 pesos. Wow! 210 pesos lang, Sikluistas. Nakakatipid po tayo doon. So, paano po tayo mag-start para sa chicken adobo? Chicken muna. Sa saute pan. Chicken sa saute pan. Manok. Soy sauce. 1 cup na soy sauce. Vinegar. 1 cup vinegar. Sukal. Lalaki. Walang ginisa mix ko ha. Only the sugar. Ilang cups of water? Aapaw dito sa manok. Pag ganyan po, ano yung heat niya? Medium? High? Medium. Medium, okay. So, how many minutes po siya kapag ipapakuluan? 1 hour. 1 hour pong papakuluan. Okay. Masarap. Okay. Aside from chicken, anong pwede pang ipalit? Pwede ba siyang pork? Pwede. Tapos, if ever, matagal ba siya bago mapanis? Kasi yung mga riders, mostly dinadala nila pag naglo-long drive, baon nila. Pwede siya as pack lunch or pack dinner. Pwede siya. 2 days siya bago sila. Kasi mayroon siyang acid. Acid. Yun yung nag-ano sa kanya para ma-preserve yung pagkain. Tsaka mas masarap po kapag, ang adobo daw, mas masarap kapag mas matagal. Exactly. Aside from dahon ng laurel, ano pwedeng substitute po? Wala. Wala. Yan lang talaga siya. Kung wala ka talaga makita, garlic is okay. Okay po. Okay lang kahit walang dahon ng laurel. Okay lang. Sa akin, yung adobo ko, niluluto ko siya, pinapalambot ko muna, tapos ipa-fry ko muna siya. Tapos ko siyang pakuluin hanggang malambot na, ipa-fry ko siya. Tapos, yung yung sauce niya, i-ano ko siya na hanggang kumonte. I-adjust ko yung ganun. So, nanunood po yung sauce niya dun sa chicken. So, sarap to the bone. Yes.
Pag nakikita mo ng malambot na yung manok, yun, pwede mo siyang tanggalin. Tapos lalagay na para sa pag prito. Chicken adobo with quail eggs by Chef Inday. Oh, ayan, nakita nyo kung paano magluto ng chicken adobo with quail eggs. Oo nga, nagutom nga ako. Oo, nakakagutom. By the way, kasama ni Chef Inday si Miles Tolentino. Wow. Rock and roll. Kung kabaga, ayan, madaling namang lutuin yung chicken adobo with quail eggs na yan. So ako magluluto ako niyan sa bahay. Pag-uwi ko ngayon. Ako rin. So mga sikluwistas, dyan lang kayo, kalma, huwag kayong aalis. Babalik kami, Pexman. Take me there. Take me. Take me there. Follow your heart. Follow your beat. Honda Beat. Let your beat out. Mga siklistas, welcome na naman sa panibagong edisyon ng Coffee Talk. Ayan, pwede pa natin siya kantahan dahil ngayon ay araw ng Pasko. Napakasarap siguro nung meron tayong gift giving. Ay, syempre, oo naman. Speaking of gift giving, Papi, ano ba ang magandang regalong or gift suggestions para sa ating mga riders? Ikaw ba, Patel, ano ba ang mga gusto mong iregalo sa mga kapwa mo riders? Ano mo kasi ganito, no? Usong-uso na mga 13th month ngayon. Ayan! Oo, tama. Bonus to pa. Bonus. Binuhin mo ha, 12 lang ang buwan. Pero meron 13 month. Oo, alam mo, hindi. Kung sino man naka-invento ng 13 month na yan, saludo kami sa'yo. Ayan. Actually, hindi lang 13th month. Sa iba, meron pang 14th month. Meron pa, 14th month. Eh bakit ano ba susunod sa December? January na kagad, di ba? Pero meron eh. Pero 14th month. Pero may 14th month. Since, yan na, nagkakabigay na ng 13th month, 14th month, marami tayong magandang isuggest na pwedeng regalo natin sa mga kapwa natin riders. Pero kung ikaw tatanungin ko, Papi, ano ba ang gusto mong matanggap na regalo mo? Yaman lang magsabi. Siyempre, gusto ko ng bagong scooter. No? Bagong scooter? Oo, gusto ko ng bagong automatic. Bagong automatic naman. Ikaw naman, Papa Taita, ano ang gusto mong regalo sa'yo? Siyempre, kung siya automatic, gusto ko rin ng automatic. Automatic din. Gaya-gaya ka. Gaya-gaya. Pero ako naman, kakaiba yung gusto ko, Papi. Ang gusto ko naman ay dual sport motorcycle. Pwede pang on-road, pwede pang off-road. Malupit ka, ha? Oo naman. So, pag may nakino talaga yan. Oo. Legendary. Trademark na trademark.
Pero syempre, ang mga siklistas natin, hindi naman na kayang bumili kagad ng bagong motor. So siguro, isa sa mga gift suggestions, is siguro mga bagong gulong, bagong accessory sa ulang motor, or sa tino natin, hindi sa motor nila, siguro sa katawan. Siguro bagong shades, bagong gulong. Syempre, bagong helmet. Ayan, Oo, tama. Diba? Or bagong riding gear, dahil if you will give gifts para sa inyong mga kapwa niyo sikluista, is sigurado magagamit nila for everyday use. Diba? Tama naman. Tama. Tsaka, syempre, nandiyan rin yung mga auxiliary lights, di ba? Mga kinakabit dyan sa ating mga motor. Oo, papi, basta make sure lang yung mga auxiliary lights may mga on and off. Yes, huwag naman yung naka-steady on. Medyo masakit sa mata yun eh. Iwasan naman natin sinaming yung mga kasalubong natin because of the auxiliary lights. At syempre, pati na rin po sa mga ibang riders natin na kanilang taillight ay kulay puti, tinatanggal yung kulay pula. Well, minakasabay ako sa EDSA yan, isang beses, no? Sabi ko, ang layo pa lang, maliwanag. Kala ko kasalubong ko yung rider eh. Pero napansin ko naman, nabasag pala yung taillight niya. Kaya siya... Pero meron kasing nananadya talaga na tinatanggal yung red na ilaw. For their information, bawal yan. Actually, kasama po sa LTO memorandum na po yung mga taillight natin na pagka yan tinanggal yung kulay pula, pwede kayong i-apprehend ng ating mga LTO flying squads. Oo. So, regarding the gift, siguro ako, ang isa sa mga gusto kong matanggap na regalo ay galing sa aking family. Yung napakagandang regalo niyan is yung na maibibigay sa atin. Kunyari, meron tayong mga lalabas-labas tayo ngayon sa kalsada. Siguro naman, yung napakagandang regalo maibibigay na sa atin is yung safety natin. Yeah? So, ikaw, Papatel, sa mga naiisip mong iregalo naman sa inyong kapwa mo rider? At dito sa ating ginagawa, we are giving information, mga safety tips. I think isa sa magandang pwede natin regalo sa kanila yan. At syempre ko naman, for example, mga information naman regarding sa motorcycle industry. Nandiyan ang mga Motorcycle News Magazine para sa kanila, para malaman nila up-to-date kung ano yung mga bago at mga gift suggestions. Dito pa lang, makakakita na sila ng mga ideas. Tama, oo. Siyempre, isa sa pinakamagandang regalo na pwedeng ibigay ng ating palatuntunan is yung support sa ating mga riders. Okay, hindi lang sa mga riders, ganun rin sa mga manufacturers. So, lahat yan sinusuportahan natin, lahat yan kaibigan natin. Yan. So, speaking of gifts, Papi, may regalo ka sa amin. Oo, inunahan mo ako. May regalo ko sa inyo. Papi, may regalo ko sa inyo. Ayan. Itong para sa'yo, sir. Wow, ayos to, Papi. Bagong ano to, Uy, bagong yoyo, Papi. Siyempre. Gracias, Paps. Thank you talaga. Ganda naman ng bagong yoyo. Mapapalta ko na yung yoyo ko. Papi, siyempre, ikaw, mawala sa akin. Wow, maraming salamat. Wow. Siyempre, Papi, para naman sa'yo, ang regalo namin. Ayan. Uy, ito talaga ang gusto ko. 1821 combination. Ano, sprocket. Gulong ba ito? Ano ba? Ikaw naman, Paps, sa iyo naman ito. Wow. Thank you. Paps, huwag ko lang masyadong iinumin yun para mamaya ko sa kamapunta. At syempre, ikaw naman, Paps, para kay Papa Teddy. Ayan, no? Maraming salamat. At syempre, bago ang lahat, Papa Tels, para sa ito. Wow! Oo. Akin ba talaga ito? Oo naman. Kung dati kami yung binibigyan mo ng helmet Ngayon, para sa iyo yan. Ikaw naman ang bibigyan namin ng helmet. Wow! Hindi mo ibinamit lang yung helmet ibinigay mo sa Ay, hindi naman, syempre. Kasing size din natin. Hindi Thank you, Papa. Para sa yan. Custom fit para sa iyo yan. Wow! Hindi naman natin yung helmet na ginagamit ng mga nagja-joust at saka ng mga panahon ng mga... Hindi naman. Kailangan na opener para matagal ito. Hindi naman. Alright. At syempre, para sa aking partner, Papa Mel. Yan. Yung tao regalo. Papa Mel, itong para sa iyo. Wow. Oven ba yan? Oven? Yan. Mukhang i-assemble ko na yung motor ko. Ay, syempre. Maraming salamat, Pops. Thank you. Christmas sa'yo. Merry Christmas, Papa. Merry Christmas. Merry Christmas. Yan. At sa ating mga Sikulistas, Merry Christmas sa inyo lahat. So hanggang sa muli, sa ating Coffee Talk, ako po si Malakino. Ako si Titan Ho. Ako si Telly Buhay. At ito ang Coffee Talk. Hello. Click.
future is coming. Join the evolution. Welcome back mga sikluista. Ngayon, i-feature natin ang isa sa mga kakaibang automatic motorcycle na meron ngayon dito sa Pilipinas. Wow, paano naging kakaiba to, Papi? Siyempre, saan ba nakakita ng motorsiklo na 3 gulong? 3 gulong, marami niya sa amin. Sa kanto, Toda. Oo. 3 gulong nun. Ay, ito naman walang sidecar. Walang sidecar? Walang sidecar, pero 3 gulong. Kakaiba yan. Kakaiba yan. Sino ba naglabas yan? Ay, syempre, ang nag-iisa, ang Yamaha Motor Philippines. Kaya ito, panoodin nyo, ang Yamaha Tri-City. Mga siklumistas, ako nga pala si Mr. Mel Aquino at nandito na naman tayo sa panibagong segment natin, ang Bike Review. Ngayon po ay kasama natin ang motorcycle na galing po sa Yamaha Philippines. Walang iba kundi ang Yamaha Tri-City 125cc. Ito po ay isa sa mga kauna-unang motorsiklo na naka 3 wheels. No? Front tires niya, 2. Double cantilever suspension, kaya pwede mong iangat yung isang gulong, nakalapag lang yung isang gulong sa kabila. So kung sa handling ang pag-uusapan natin, dito nagsha-shine ang Tri-City. Masarap siyang iliko, maganda yung kanyang corner handling. Medyo mabigat lang sa una dahil syempre medyo mas mabigat yung kanyang harapan. Pero once na nakuha mo na siya ngayon, yung handling niya, napaka-stable naman po. Pero pag-usapan naman natin yung engine niya, ito ay naka-diacetyl at naka-FI. Maganda naman yung kanyang handling. Maganda rin yung power ng motor niya, pero napapansin ko medyo hindi lang siya ganun katulad. No? We travel at 90 kilometers per hour. Paket dito, medyo nararamdaman natin yung bigat niya, yung kanyang weight. Pero overall, napakasarap gamitin, very comfortable. Wala kang masyadong iintindihan pagdating sa corner at sa twisties. Yamaha Motor Engineering has always pursued the perfection in machine handling. That is why the exclusive LMW or the leaning multi-wheel mechanism is a harmonious integration of a parallelogram link and the cantilevered telescopic suspension. This is also complemented by a unified braking system, features that are not the only advanced in technology but also regarded around the world. Tri-City was conceptualized with the idea of it being smart for all, a creation that was in pursuit of redefined dynamism. Yamaha's own design philosophy, the design element of the machine reflects its modernity and elegance, giving an impression of dynamic movement, a look of confident intelligence that beautifully envelopes the rider. Optimized frame design, 50-50 weight distribution. The frame is designed with weight-reducing technology for a riding ease and maneuverability, rigidity, and space for the rider. It has a liquid-cooled engine 125cc with a continuous variable transmission. Diacetyl cylinder created for a high strength, high reliability, and stable engine performance. It has the YM Jet FI optimum fuel efficiency for low consumption, quick response, and environment friendly. It also has the answer back key. When the key button is pressed, the front and rear lights flash and an electronic sound is generated, making it easier to find the vehicle's location. It also had the LED position lights. The position light lenses emphasize the Tri-City's distinctive, modern, and elegant design theme. At night, these lights provide good visibility that allows the unit to be better seen on the road. It has a 20-liter capacity storage compartment that can hold a Yamaha genuine half-face helmet, also other items. A fully digital LCD instrument panel includes a clock, an air temperature gauge, and other features. Luggage hook located in front panel for easier placement of different valuables. The taillight, an energy-efficient LED taillight that provides good visibility. So muli po, ito po ang ating bike review. This is Mr. Mel Aquino, Sikluistas. Balik sa inyo. Yee! Ayan mga sikluista, no? Nakita nyo, talagang one of a kind. Yan. Talaga naman, yung Yamaha Tri-City is medyo kakaiba dahil sa kanyang suspension sa harapan. Very independent isang gulong niya. Yes, tama. Kaya lahat ng classic road condition talaga nakahag niya. Maganda nga itong automatic na to. At saka 125cc, Papi, ha? Yes, actually, na-tested natin yan. Talagang very powerful yung torque niya. At saka ang maganda sa kanya,
leaning talaga siya eh. Kung gusto mong lumiko, ililin mo yung sarili mo. Talagang feel mo yung yung motor eh. Oo, tsaka pag nakita mo nga nag-lean, dalawang gulong yung nasa harapan, Pops, kaya hindi ka matatakot mag-wash out yung iyong harapan. So that's our bike review of the week, the Yamaha Tri-City. Oh, mga papi, mukhang nabitin na naman tayo. Oo nga eh. Parang yung ganun-ganun lang, isang oras na pala tayong nagsasalita rito. At syempre, natapos na naman po ang isang edisyon ng Motorsiklo News Talk Show. O mga sikluista, no? Kung meron kayong mga katanungan o mga question, huwag kayong manghiya mag-message sa amin. Mag-email lang kayo, motorcyclonewsmagazine@gmail.com. At syempre, check our website, www.motorcyclonews.com. At para sa mga updates, you can check out our Facebook page, Motorsiklo News Mag. And don't forget to grab a copy of our Motorsiklo News Magazine. Muli po mga sikluistas, ako si Mel Aquino. Ako si Titan Hawk. Ako si Telly Buhay. At ito ang Motorsiklo News Talk Show. Yeah! At syempre, ikaw naman pasok para magpapatid. Wala kang regalo sa akin, no? Ito na isang masama mo nga. Pwede ka mag-uwi sa'yo. Ikaw wala kang regalo sa akin. Pwede mo i-catch. Naano ko eh. Sumakit yung ligat mo naman. Merry Christmas! Keep on watching Motorsiklo News Talk. Bakit tumigil si Daddy? Dapat. Uy, nakisisi lang. Oo nga. Merry Christmas! Merry Christmas! Christmas! Natali ko mga tao. Alright! Merry Christmas, guys! Yay! Christmas! Motorsiklo News is brought to you by Kimco Philippines, Suzuki Philippines, Yamaha revs your heart, Honda Philippines, and J-Ad Media. They're here. The new generation of smart riders. And they ride with Honda's advanced smart technology. They are Gen S. Ride with us. The new generation of smart riders. Ride smart with Honda. Hey, let's go shopping. Again? Yes. Why? I need a new dress. We just bought one. But I want to add more. Add? Yes, dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. A dress! Let's go.